Welcome to online midweek service. Ako po si Sister Elsie Miguel ng River of God Revival Church. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon ni Father God. Hallelujah, hallelujah. Salamat muli, Father God, sa gabi na ito na binigyan mo ako ng oportunidad para makapagbahagi ng iyong salita sa aming online service na ito, Father. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan, wisdom at knowledge na maihayag ko ito at ipamuhay ko ito na mag-aayos. In Jesus' name we pray. Amen. Dumako naman po tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Ang pamagat po ng aking ipapahayag ay habag bago kaginhawaan ng puso ng ministeryo ni Jesus. Pumunta po tayo sa chapter Lucas 9, verse 10 and 11 po. Babasahin ko na po. Ang pagbabalik ng mga apostol, sinabi nila kay Jesus, lahat ng ginawa nila at sila'y pumunta sa isang bayang tinawag na Betsaida. Walang isinama si Jesus kundi sila. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. Malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang may mga karamdaman. Nang dumidilim na, nilapitan niya ang 12 at sinabi sa kanya, palisin na po ninyo ang mga taong na nang mapakaroon sila sa nayon sa kabukiran ng paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilan sa lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ay magbibigay sa kanila na makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi tinapay at 2 isda. Kaya kinailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. Verse 14 po, may 5,000 lalaki na naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-5 po. Gayon nga ang ginawa nila, pinaupuan ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagbira-pireso niya ang mga ito at binigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at makapuno sila ng 12 bakol. Dito po natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos at ito po ay isang milagro, di ba po? Sa panahon ngayon, maraming hindi naniniwala sa milagro. Kasi po matitindi na po kasi ang mga nasa sanlibutan natin sa ngayon. Pinamagatan ko po itong habag bago kaginhawaan ang puso ng misteryo ni Jesus. Ang sa akin po, ang mensahe ng pagtuturo sa Lucas chapter 9 verse 10 and 11. Nasa kasiyahan natin ang isang makapangyarihan tagpo sa ministeryo ni Jesus. Pagkatapos bumalik sa mga alagad mula sa kanilang misyon, sabik silang ibihagi ang kanilang ang karanasan. Inakay nila si Jesus sa isang tahimik na lugar upang magpahinga. Ngunit sinundan sila ng maraming tao. Sa halip na paalisin, malugod silang tinanggap ni Jesus. Tinuruan tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling ang mga sakit. Pinapakita sa talatang ito ang 2 mahalagang katotohanan. Number 1 po, pinahalagahan ni Jesus ang tao. Higit sa plano, higit sa naghahanap ng katahimikan. Tumugon si Jesus na may habag. Ang kanyang puso ay laging bukas sa pangangailangan ng iba. Hinahamon tayo rito na maging bukas at mahabagin kahit
abala o pagod tayo. Number 2, magkaugnay ang pagtuturo at pagpapagaling. Hindi lamang nagturo si Jesus tungkol sa kaharian. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang ating pananampalataya ay dapat pinahayag at isinasabuhay. Tinawag tayong maging daluyan ng katotohanan at pag-ibig. Ang mga tanong sa pagninilay. Paano ako tumutugon kapag naantala ang aking plano? Dahil sa pangangailangan, paano ko maipakikita ang habag ni Jesus sa araw-araw? Nababalanse ko na ang pagtuturo at paggawa sa aking lakad kay Kristo. Pinapaalala sa atin ang talatang ito, ang tunay na ministeryo ay madalas nangyayari sa gitna ng mga abala at ang hapag ang tanong ni Kristo sa atin. Paano ito isa sa buhay? Maging bukas sa mga pagkakaantala. Tinanggap ni Jesus ang tao kahit nais niyang mapagpahinga. Maaari mong makinig kapag ang gusto'y magbabahagi kahit abala ka. Tumutulong kapag may nangangailangan kahit hindi ito maginhawa. Isa pa po, mananatili para sa pasensya at mata sa habag. Isa sa buhay ng ang habag araw-araw, isa ilang magturo sa Jesus. Pinagaling niya rin ang may sakit. Maari mong magpakita ng kabutihan sa mga nasasaktan ng voluntaryo ng oras o tulong sa nangangailangan. Magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng salita. Balansehin ang pahinga at paglilingkod, ngunit hindi niya tinatalikuran ang nangangailangan. Di ba po ba? Maaari mong tumigil at tahimik ang oras kasama ang Diyos. Di ba po ba? Namnamin natin ang bawat salita ng Panginoon dahil nakakabuti po ito sa ating kaisipan, sa puso at sa ating buhay. Magtakda ng hangganan ngunit manatiling bukas sa pagtugon. Ibahagi ang kaharian sa salita at sa gawa. Pinapahayag ang sinasabuhay ni Jesus ang kaharian. Maaari mong ibahagi ang pananampalataya sa salita at sa pamumuhay. Isa pa buhay ang ebanghelyo sa pagiging mapagpapatawad, mapagbigay at mapagmahal. At kasi po naranasan ko din po ang ganitong sitwasyon nung ako po ay nagkaroon ng biglang emergency po. Kung hindi po ako kumapit sa Panginoon Diyos, baka po wala na po ako. Pero siguro ang kwan ko po, nagpasalamat po ako dahil binigyan pa po ako ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon Diyos. Dahil po, siguro meron siyang binibigay sa akin na aral at sumunod sa Kanya. Ito po sa paglilingkod ko sa church. Kung ano man ang naatasan sa akin. Nag-aaral po ako, sumusunod po ako. Mahirap po, di ba po? Pero kung mahal natin ang Panginoon Diyos, siya lang po ang ating kakapitan. At ang madalas po minsan ay wag po tayong tumingin sa tao. Napakahirap po pag tumingin tayo sa tao. Matitisod po tayo. Di ba po? Kaya yun lang po ang ma-share ko sa mga experience ko po nung mga nakaraang taon ko. Kung hindi po ako naging malalim, baka sa tulong na rin po ng itong gawain na ito,
itong prayer and discipleship tuwing umaga po hanggang gabi. Natutunan ko na rin po na ganito po ang kaparaan. Ito po yung conclusion ko po. Pag nilayan ngayon, subukan mong pagsisihan ang isang pagkakaantala at tumugon kung may habag. Pagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Nawa po ay meron po kayong natutunan na i-share ko na ito. Pagpalain po tayo. Tayo po ay magwakas ng panalangin. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo. Sa marami pong balakid, marami pong mga sagabal nangyari ito sa ganitong kaparaan. Marami po akong naranasan. Tama po yung sinasabi na pagka tatayo ka sa isang gawain, marami kang trials na pero napagtagumpayan ko sa tulong ng Panginoon. To God all be the glory. Salamat ng marami at magandang gabi po sa inyo. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.